Rosalie, bakit naniniwala ang House Prosecutor na magko-comply ang Kamara sa ikalawang kautusan ng Senate Impeachment Court? Ella, dahil utos ng Senate Impeachment Court, kailangang sundin ng House of Representatives. Yan ang giit ni Bukidnon 2nd District Representative Keith Flores, isa sa mga House Prosecutor para sa nakabinbing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit walang legal na batayan ng kautusan ng Senate Impeachment Court. Nauna nang sumunod ang Kamara sa utos ng Korte na paglalabas ng resolusyong hindi labag sa one-year ban rule ng salaigang batas na paghahain ng iisang impeachment case laban sa isang opisyal, ang Articles of Impeachment na inihain ng 19th Congress. Gayunman, wala pang tugon ng Kamara sa ikalawang order dahil hindi pa nga opisyal na nagbubukas ang 20th Congress. Partikular na ang isang resolusyong nagsasabing itutuloy ng House members ng bagong Kongreso ang impeachment case laban kay VP Sara. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Keith Flores. Well, I'm of the opinion naman siguro na the House, because the impeachment court is just like any court, no? In practice, if there's an order given by the court, no matter how you think wrong yung order na yun, you always still end up complying. So I'm almost certain that the House will comply. Gaya ng ibang House prosecutors, naniniwala rin ang Bukidnon representative na walang legal na batayan ng Senate impeachment order sa Kamara. Ako, I find no basis eh. Kasi once it is filed, nandyan na yan. Diba? It's already in the Senate, whether it's the 19th Congress or the 20th Congress. It's already there. Na parang it's like, parang bakit mo pa ipatanong? We filed it nga eh. Samantala, gaya rin ng kanyang mga kasamahan sa Kamara, naniniwala ang mambabatas na walang masyadong magiging pagbabago sa posisyon ng House members ng 19th o ng 20th Congress kaugnay ng impeachment. At ito ay ang ituloy nga ang impeachment trial at mahilahad ang mga ebidensya kaugnay ng mga aligasyon laban kay VP Sara na umano'y maling paggamit ng confidential funds nito, gayon din ang matinding pagbabanta sa buhay ng Presidente, First Lady at Speaker. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.